Nagkalat na ang mga zombie at napapalibutan na ang ating mga bida sa balcony. Gustong lumaban ni Takashi gamit yung armas nila, pero sinabihan siya ng dalawa na magiging delikado lang lalo ang sitwasyon dahil dadami lang ang mga zombie dahil sa ingay ng baril. Kaya nag-decide na lang siya na obserbahan yung mga nangyayari sa paligid. Wala naman masyado nangyayari, may mga tao lang naman na gustong umuwi pero pinagkakain ng mga zombie. Normal na araw lang naman yung sa zombie apocalypse, diba? Hanggang sa makita niya ang nakakalungkot na pangyayari. Isang tatay kasama ang anak niya na naghahanap ng mapagtataguan. Kumatok siya sa pinto, pero sumigaw yung nasa loob at ayaw siyang papasukin. Kaya sinabi ng tatay na kahit yung anak niya na lang daw yung papasukin. Nagbukas yung pinto, pero bigla siyang kinamusta ng kutsilyo. Nakita lahat yun ng anak niya at sinabi sa kanya na maghanap ng mapagtataguan. Umiyak ng malakas yung anak niya nung pumanaw yung kanyang tatay, kaya narinig ng mga zombie. Lahat ng yun na-witness ni Takashi na parang pelikula lang sa Netflix, pero di niya alam na nakahanda na pala si Hirano at binaril yung mga zombie na papalapit sa bata. Kaya sumunod na agad si Takashi para iligtas. Naganda na din yung mga babae para umalis dahil sobrang dami na ng zombie sa area. Nag-iisip din si Hirano kung paano nila marerescue si Takashi pati yung bata. Pero nagulat siya bigla nang makita niya si Takashi na naglalakad sa bakod na bitbit yung bata at ang aso na walang kahirap-hirap. Kung sa Pilipinas yung bakod na yun, di mo magagawa eh. Kaya ginamit nila yung hammer, binangga lahat ng zombie na madadaanan nila papunta kay Takashi. Nilabanan ni Saiko ang mga zombie pati si Hirano na may shotgun at talagang pinatalsik niya yung mga zombie. Habang pinoprotektahan siya ng kanyang helmet na gawa sa personality. At finally, nakatalo na din si Takashi papunta sa hammer. Ilang oras na ang lumipas at dumating na ang umaga. Nagawa nilang mag-drive patawid sa ilog at salamat kay Hirano dahil nililibang niya ang bata na si Alice. Na makatawid sila sa kabila, wala silang nakitang tao o zombie kaya ginamit nila ang pagkakataon para makapagbihis ang mga babae. Chinek naman ng mga lalaki na clear ang dadaanan kaya tuloy na naman ang paglalakbay at mukhang mapayapa yung dinadaanan nila. Umuulan pa ng cherry blossom. Perfect timing para mag-baby time pero akala lang nila yun dahil sa bawat malikuan nila mas dumadami ang mga zombie. Kaya patuloy nilang binubunggo hanggang sa makatawid. Hindi nakita ng driver na may wire pala sa dulo kaya nadisgrasya at na-corner sila ng mga zombie. Wala silang choice kaya sinubukan nila labanan ng mga nakapalibot na zombie kahit walang tutok si Takashi. Kaya niyakap niya na lang si Ray para magpa-comfort. Pero akala lang niya yun dahil ginawa siyang patungan ng sniper. Ang galing mo pare. Sabay patuloy siya sa pagbabaril ng mga zombie habang may malupit na sequence na nangyayari. Wow! Umiiwas yung personality sa bala, lupit! Pero kahit anong baril ni Takashi ay hindi masyado tumatama yung mga bala kaya babae pa mismo ang lumabas para gawin yung trabaho niya. Kaya nilabanan na lang ni Saiko pati ni Takashi ang mga zombie para subukan magpahabol. Pero hindi sa kanila nakasunod. Nawala na ng pag-asa ang mga bida. Pero buti na lang may dumating na tulong. Isang grupo ng mga nakasuot na parang bumbero at nagkataon na isa doon ang nanay ni Takagi. Pero since marami na ang mga zombie, hindi na makabalik si Saiko at Takashi kaya dumaan sila sa ibang ruta kung saan pwede nila makita ang ibang grupo. Pero hindi ito magiging madali kaya nagtulungan ng dalawa sa pagpatay ng mga zombie. And that is the end of part 3. 4 pala, sorry. Salamat sa panonood. Ito na mga shoutout. Shoutout kay Punyama. Shoutout kay Mark Gadayan. Shoutout kay Aldrin. Shoutout kay Patronix. Shoutout kay Kilman Nalang. Shoutout kay Agnes. Cedric Jacob Marte. Shoutout Yui Chiyagami. Shoutout Gabriel Garcia. Shoutout mo po si Hailey. Maraming salamat sa panonood. Nood pa kayo ng ibang video ko. Like mo yung video, comment and subscribe. Pag di mo ginawa, magbe-break kayo sa 25 sa December, sa Christmas. Merry Christmas!